Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2081 hanggang Kabanata 2090. Kabanata 2081. Matapos sumabog ang liwanag ng turtle sa mga lumilipad na Xenogeneics, maraming bilang nito ang bumagsak sa lupa. Ipinakita ni Hansen na siya ay isang banta, kaya't sumigaw ang isang Blue Gold Demon Bug. Marami sa mga Xenogeneics na nasa ilalim ng kontrol nito ang bumaling kay Hansen. Bago pa man makapagpaputok si Hansen ng isa pang rocket, maraming Duke at Marquis Xenogeneics na ang nasa harapan na niya. Gumamit si Hansen ng petrifying shockwave para umatras at makakuha ng distansya, na ginagawang bato ang lahat ng Xenogeneics sa loob ng 500 metrong radius. Bagamat hindi niya lubos na mapetrify ang mga mas malalakas, sapat na ang pagpabagal niya sa mga ito para makabili ng oras. Pang! 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 Tumakbo si Hansen pasulong na naglalabas ng petrifying shockwave sa bawat pagyapak. Hindi gaanong malaki ang pinsalang na idulot nito, ngunit napalambot nito ang pagsulong ng mga Xenogeneics. Saan man pumunta si Hansen, nagiging tahimik ang paligid. Sundan si Hansen. Sigaw ni Overbearing Teeth Duke, at 100 dogs ang humabol kay Hansen. Ang kanilang mga kutsilyo at ang kanilang mga liwanag ng espada ay kumikinang. Pinatay nila ang marami sa pansamantalang na petrify na mga high-level Xenogeneics. Pinatay lang nila ang mga nagdudulot ng panganib sa kanila. Hindi nila pinansin ang karamihan sa mga Xenogeneic horde, sinusundan si Hansen habang papunta siya sa mga Blue Gold Demon Bugs. Ang mga hiyaw ay umalangaw-ngaw sa kalangitan habang ang isang Blue Gold Demon Bug ay nag-utos sa mga Xenogeneics nito na tumawag ng mas maraming kapangyarihan para pigilan ang pagsulong ni Hansen. Ang mga Duke at Marquis Xenogeneics na nasa ilalim ng kontrol nito ay nagpalabas ng kanilang kapangyarihan sa isang solong, puro pagsabog. Nakita ni Hansen ang paparating na pag-atake, at alam niyang hindi niya ito kayang harangan. Nakita rin ni Overbearing Teeth ang nangyayari, at sumigaw siya, mag-ingat. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak na dragon at nawala, at ang nakakatakot na pag-atake ay lumikha ng isang malaking hukay sa lugar kung saan siya kanina lang naroon. Muling lumitaw si Hansen sa tabi mismo ng mga Blue Gold Demon Bugs. Gumamit siya ng isa pang petrifying shockwave, at ang mga kalapit na Blue Gold Demon Bugs at Xenogeneics ay naging bato. Sinundan iyon ni Hansen sa pamamagitan ng agarang pagpapaputok ng isang rocket. Lumitaw ang mga simbolo ng turtle sa lahat ng bugs at Xenogeneics, na nagpadala sa kanila pabagsak sa lupa. Ngumisi si Overbearing Teeth at nagsimulang pumatay sa mga bugs na napetrify ng liwanag ng turtle. Ang mga metal na paa at kamay at dugo ay nakakalat sa lahat ng dako sa kanyang dinadaanan. Ang mga Blue Gold Demon Bugs ay humina matapos maranasan ang petrification at ang spell ng turtle. Hindi na sila nakalaban sa mga dogs. Ang mga bugs ay mahirap patayin noon, ngunit ngayon ay madali na silang pinatay. Nag-teleport si Hansen pabalik-balik sa buong battlefield. Sa bawat paglitaw niya, isang bagong shockwave ang lalabas para i-petrify ang lahat ng kanilang mga kalaban. Madalas din niyang ginagamit ang kanyang rocket launcher. Maraming Blue Gold Demon Bugs ang kailangang tiisin ang mga epekto ng petrification at turtle. Sinundan ni Overbearing Teeth Duke si Hansen na papalapit, pinuputol ang mga kaaway na iniwan niya. Pinatay nila ang napakaraming bugs, na nagdulot ng pagkalunod sa tunog ng lahat ng iba pa. Ngayon ay naramdaman ng mga bugs na sila ay nakaharap sa isang tunay na banta, at inatras nila ang marami sa mga Xenogeneics na ipinadala nila sa buong lungsod. Ang mga bagong sundalong kaaway ay nagpalakas ng presyon kina Hansen at sa iba pa, ngunit ang natitirang bahagi ng lungsod ay agad na naging mas ligtas. Ang kapangyarihan ni Hansen ay nasa isang antas kung saan magiging napakahirap pa rin para sa kanya na patayin ang mga high-class bugs. Ang pagpatay sa isang duke ay hindi magiging madali para sa kanya. Ngunit masaya siyang iwanan ang pagpatay sa iba. Pinili niya maging matalino na nagtutuon sa bilis, teleportation, paghahagis ng petrifying shockwave, at sa mga rockets na naglalabas ng mga spell ng turtle. Kumikislap siya sa paligid ng battlefield, hinahayaang tapusin ni na Overbearing Teeth Duke at ng iba pa ang mga kaaway na kanyang natamba. Ginagabayan ni Hansen ang isang rehimyento ng 100 dogs. Para silang sandata niya, isang sandata na maaaring malupit na tumusok sa puso ng lahat ng mga kaaway na kanyang makakaharap.
Maraming Blue Gold Demon Bugs ang namatay sa kanilang mga kamay, at may kaunting pagkakataon na ang mga natitira ay makatakas. Umaagos si Hansen sa pagitan ng mga halimaw na parang tubig. Ang mga petrifying shockwaves ay patuloy na kumakalat na may mga pagsabog ng mga rocket na kanyang pinaputok. Ang mga ito ang pinakamaliwanag na bagay sa battlefield. Saan man pumunta si Hansen, pinatay ng mga dogs ang lahat sa kanilang dinadaanan. Dugo at mga bangkay ang nasa lahat ng dako at ang mga pag-atake ng mga bugs ay bumabagal. Hindi katakataka na napatay ni Hansen sina Sharon at Dragon 13. Nakakatakot ang lalaking iyon, sabi ng isang nagulat na tinig. Nagulat din sina Rebecca at Dulish. Ang lungsod ay nagiging mas tahimik at nakita nila na ang pag-asa sa tagumpay ay hindi na masyadong malayo. Pumatay! 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 Si Hansen ay parang konduktor ng isang orkestra. Ang kanyang buong katawan ay ang ligaw na bato na ginamit para sa dikta, at saan man siya pumunta, sumusunod ang kamatayan. Nawala sa alaala ni Hansen kung gaano katagal na siyang nangunguna sa pagpatay. Maraming Blue Gold Demon Bugs ang pinatay ng mga dogs na kanyang pinamunuan. At hindi nagtagal, nagsimulang tumakbo ang mga Xenogeneics. Ang tanging masamang bagay sa lahat ng ito ay ang katotohanan na siya ay sumasakay sa mga halimaw gamit ang mga rocket sa lahat ng oras na iyon, at ang tanging mga pagpatay na naitala niya sa kanyang sarili ay ang mga kalaban na nasa mababang antas. Pinatay ng mga dogs ang lahat ng mga high-level na kaaway. Dahil sa kakulangan ng kanyang mga pagpatay, ninakawan si Hansen ng pagkakataong makakuha ng mga high-class beast souls. Ngunit dahil sa sobrang panganib ng sitwasyon, hindi masyadong nagalit si Hansen dito. Pinahina niya ang mga Blue Gold Demon Bugs ng mas mabilis hanggat maaari. Walang bilang na mga ito ang namamatay bawat segundo, at sa pagtutuon na iyon, halos wala siyang oras para mag-isip, gayunman. Ang sinag ng buwan ay maliwanag na parang nyebe. Pumatay siya ng mga nilalang ng walang pag-iisip. Ang buong planeta ay naging isang impyerno ng pagpatay. Ang dugo ay ibinuhos sa lugar, at ang mga paa at kamay ay nakakalat sa lahat ng dako. Ang mga bangkay ng Xenogeneics ay tumaas na parang mga hanay ng bundok. Ang mga laban sa kalawakan ay patuloy pa rin. Narinig ni Hansen ang isang pamilyar na tinig na nagmumula sa kosmos hindi nagtagal na tumatawid sa atmosfera. Ito ay isang tinig na parang dagandong ng isang galit na halimaw, at tumama ito sa isang bughaw na liwanag. Ang bughaw na liwanag na iyon ay bumagsak na parang isang meteor na natatakpan ng lila na hangin. Boom! Nanginginig ang lupa, at ang mga kalapit na burol ay naipantay. Ang bughaw na liwanag ay sumabog na parang bulkan mula sa bundok. Ang katawan ni Asia ay sumaire sa atmosfera bago ang bundok na iyon. Ang kanyang magandang mukha ay naging isa na may pagnanasa sa pagpatay. May hawak siyang mahabang puting kutsilyo na nababad sa lila na hangin. Nang gumalaw ang kanyang kamay, parang naghihiwa siya ng butas sa universo mismo. Boom! Mayroong isang nakakabinging ingay. Ang lupa ay may mga pilat na marka ng kutsilyo na umaabot ng ilang daang milya. Ang bughaw na liwanag ay nagsimulang pumutok, ngunit gumawa ito ng ilang mga marka na kahawig ng isang chrysanthemum. Ang mukha ni Asia ay mukhang malamig, at ang kanyang mga pag-atake ay nagdulot ng panginginig sa mga kalangitan sa itaas niya. Nagsimulang mag-alala ang mga manunood na baka mapuputol niya ang planeta sa kalahati. Katsa! Mayroong isang kakaibang ingay na parang may nabasag. Sa loob ng usok ng alikabok at mga labi, nakita ni Hansen ang dalawang bughaw na liwanag na bumabagsak palayo sa isa't isa. Nang tumingin siya ng mas malapit, nakita niya na ang kalahating Diyos na Blue Gold Demon Bug ay hinati sa dalawa ni Asia. Ang katawan nito ay puno ng maraming sugat, ngunit ang pinaka-nakakamatay ay ang hiwa mula sa balikat nito hanggang sa baywang nito. Iyon ang pag-atake na pumutol sa halimaw sa kalahati. Kabanata 2082. Ang napakalaking kapangyarihan na ibinagsak gamit ang kutsilyo ni Asia ay palm unit sa katawan nito sa dalawa. Ang bahagi na may ulo ay nahulog at gamulong sa mga lansangan ng lungsod. Si Hansen at ang iba pa ay abala sa pagpatay sa maliliit na Xenogeneics. Nang makita ni Hansen ang kalahati ng katawan nito na papalapit sa kanya, ang una niyang naisip ay hindi ang madaling pagpatay, ito ay ang pag-iwas sa bagay na iyon. Ang life force ng Blue Gold Demon Bug ay nakakatakot. Ang pagkaputol sa kalahati ay hindi agad papatay sa nilalang. At ang isang kalahating Diyos na elite ay maaaring pumatay ng karamihan sa mga mahina na nilalang sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng daliri nito. Sa kabutihang palad, ang kabilang kalahati ng katawan ay hindi dumating sa ganoong paraan. Nag-teleport si Asia at pinutol ang ulo ng halimaw. Ang katawan ay nasugatan na. Ang ulo ay may ilang mga sugat dito na naglalantad sa ilan sa utak nito.
Walang kalamnan o dugo, gayunpaman. Sa loob, ang nilalang ay binubuo ng metal na makinarya at mga gears. Ang mga Blue Gold Demon Bugs ay kakaiba, at ito ay makikita sa kanilang life force. Sila ay mga nilalang na metal. Katsa! Maraming tunog ng pagbasag ang narinig. Ang ulo ng Blue Gold Demon Bug ay tinadtad sa dalawa, na bumukas na parang isang pinutol na pakwan. Nakita ni Hansen ang bughaw na kristal na Xenogeneic Gene na halos mahulog na. Kahit gaano kalakas ang bug na iyon, ang pag-atake na iyon ay dapat na pumatay dito. Nakita ni Hansen ang kalahati ng ulo nito na gumugulong papunta sa kanya. May distansya pa rin sa pagitan niya at nito, ngunit nag-teleport siya palapit. Pumunta siya sa kalahati ng ulo at ginamit ang kanyang kutsilyo para hukayin ang bughaw na kristal na core. Hindi niya inakala na kunin ang Xenogeneic Gene, ngunit gusto niyang subukan ang kanyang swerte. Gusto niyang makita kung makakakuha siya ng madaling pagpatay sa pamamagitan ng paggawa nito. May pagkakataon siyang makakuha ng Beast Soul o iba pa. Ang kalahati ng ulo ay medyo nanginginig pa rin, ngunit matapos alisin ni Hansen ang core, tumigil ang katawan. Mutant Xenogeneic King Hunted. Blue Gold Demon Bug King, Xenogeneic Gene Found. Obtained Blue Gold Demon Bug King Beast Soul. Isang tinig ang tumugtog sa isipan ni Hansen, at nang marinig ito, halos isipin ni Hansen na maririnig niya ang isang koro ng mga anghel na umaawit. Para bang sasampa siya sa isang mas mataas na antas ng pag-iral. Gusto lang ni Hansen na subukan ito, ang mga pagkakataon na talagang makakuha ng isang Beast Soul ay halos wala. Sa kabutihang palad, walang nakakaalam sa paligid niya kung ano ang nangyari. Si Hansen mismo ay nahihirapang paniwalaan ito. Ang mabubuting tao ay laging may mabuting karma. Swerte na naging mabuting bata ako ng matagal. Masakit na hayaan silang pumatay ng napakaraming Marquises at Dogs, ngunit ngayon ay sulit na ang lahat. Si Hansen ay masaya na masaya. Matapos mamatay ang Blue Gold Demon Bug King, ang natitirang mga bugs ay nagkagulo. Walang kaayusan o pagkakaisa sa kanilang pormasayon na nagdulot ng mas madaling pagpatay sa kanila. Mabilis na kinuha ni Hansen ang bughaw na kristal na core at inihagis ito kay Yisha. Sumigaw din siya, "Reyna, dapat mong kunin ito bago pa ito mawala sa labanan." Pagkatapos noon, nagpatuloy si Hansen sa pagpatay sa mga Blue Gold Demon Bugs. Ang pagtatangkang magnakaw ng Xenogeneic Gene ng Blue Gold Demon Bug ay magiging hanggal. Sa ngayon, nasiyahan si Hansen sa pagkuha ng Beast Soul na klase hari. Nahuli ni Yisha ang bughaw na kristal na core at inilagay ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kalawakan para tulungan sina Black Moon King at ang iba pa na patayin ang iba pang mga Blue Gold Demon Bugs na klase hari. Ang sitwasyon ay naging mas maganda, at ang mga Blue Gold Demon Bugs ay hindi na gaanong banta. Pinangunahan ni Hansen si Overbearing Teeth Duke sa isang pag-atake laban sa kanilang mga kaaway, pinapatay ang maraming bugs at Xenogeneics habang sila ay naglalakad. Nang mas mapabuti pa ang sitwasyon, nakahanap si Hansen ng pagkakataon na patumbahin ang ilang Duke Blue Gold Demon Bugs at Xenogeneics sa kanyang sarili. Hindi na siya nakakuha ng karagdagang Beast Soul sa pamamagitan ng paggawa nito, gayunpaman. Sa tulong ni Yisha, ang mga Blue Gold Demon Bugs na klase hari ay lahat ay nawasak. Nang muling sumali si Yisha kay Black Moon King, alam ng Cowen ng mga bugs na ang kanilang oras ng kamatayan ay malapit na. Maraming mga maharlika ang napatay sa Narrow Moon noong araw na iyon, ngunit sa kabutihang palad, si Hansen ay naroon para mamuno sa isang mataas na sanay na koponan sa pag-alis ng marami sa mga bugs at Xenogeneics upang mabawasan ang mga nasawi. Kahit na ganoon, ang sako ng bug na iyon ang pinakamasamang krisis na naranasan ng Narrow Moon sa maraming siglo. Ang mga bugs na lumipad sa ibang mga planeta ay sa huli ay napatay din. Nakahanap si Hansen ng ilang Marquis at Duke Xenogeneics para sa kanyang sarili, at nang matapos na ang lahat, nakakuha siya ng maraming bagay. Ang pinakamalaking gantimpala ay ang Mutant King Class Beast Soul, syempre. Kung ang ulo ng bug ay hindi gamulong sa harap niya, wala siyang ideya kung gaano katagal pa siya maaaring maghintay para makinabang mula sa isang King Xenogeneic. Ang katotohanan na ito ay mutant ay isang dagdag na bonus lamang. Pagkatapos ng labanang iyon, ang reputasyon ni Hansen ay lalong lumago. Pinangunahan niya ang mga Dukes upang labanan ang mga halimaw, at ang kanyang pagganap noong araw na iyon ay binigyan ng malalaking papuri ng maraming mga maharlika ng Narrow Moon. Si Sad Knight ang nagbukas ng bughaw na metal na cube, kaya't siya ang nagpalabas ng pagsalakay ng mga Blue Gold Demon Bugs. Hindi siya napatay, ngunit siya ay naaresto. Siya ay naghihintay ng imbestigasyon sa kanyang mga aksyon. Sa huli, wala nang narinig si Hansen tungkol sa nangyari sa kanya. Si Hansen, sa kabilang banda, ay tumanggap ng gantimpala mula sa Full Moon Council.
Siya ang tumanggap ng maraming genofluids na magagamit niya sa pagsasanay. Binibigyan din siya ng maraming titulo at maraming iba pang mga benepisyo. May pahintulot si Hansen na sumali sa Moon Garden, ngunit hindi siya magiging estudyante sa pagkakataong ito. Ngayon ay inalok siya ng pagkakataon na maging isang guro. Hindi hahayaan ni Isha na sumali si Hansen sa Moon Garden para lang maging isang estudyante. Mayroon si Hansen ang titulong guro sa Sky Palace at magiging isang insulto sa Sky Palace kung siya ay isang estudyante lamang sa Moon Garden. Bukod sa lahat ng iyon, gayunpaman, nakatanggap siya ng maraming iba pang mga gantimpala. Ang Planet Eclipse ay hindi na kailangang magbayad ng buwis sa loob ng karagdagang 50 taon na nagtipid kay Hansen ng maraming pera. Ang pagganap ni Hansen ay hindi lamang ang dahilan kung bakit siya ay pinagkalooban ng napakaraming gantimpala, si Isha ay may malaking papel sa pakikipaglaban para sa kanyang natanggap. Kung walang isang mahalagang tao tulad niya na sumusuporta sa kanya, hindi makakatanggap si Hansen ng kalahati ng kanyang mga gantimpala. Matapos ang lahat, gayunpaman, tinawag ni Isha si Hansen upang dalawin siya sa palasyo. Magaling ka, ngunit ang kwento ng Jins ay hindi pa Marquis. Paano ka nakakuha ng napakaraming kapangyarihan? Walang pakialam na tanong ni Isha, habang hawak si Bauer. Naisip ni Hansen kung tatanungin ba siya nito, kaya mayroon na siyang handa na kasinungalingan. Sinabi niya, nagsanay ako ng konsyum. Natuklasan ko na ang konsyum ay maaaring magnakaw ng mga kapangyarihan ng mga Xenogeneics, tulad ng mga pakpak na dragon na ito. Kinuha ko ang mga ito mula sa Xenogeneic gene ni Sharon. At bilang resulta, ang mga pakpak na dragon na ito ay may kapangyarihan ng break space flash. Dahil walang sino man maliban sa mga consuming ants ang makakapag-ensayo ng konsyum, hindi masasabi ni Isha kung nagsisinungaling ba siya. Kabanata 2083. Nakita ni Isha ang kanyang mga pakpak ng Xuanyuan Dragon at ang balat na bato ng Stone Cow, at naniwala siya kay Hansen. Hindi siya makaisip ng mas magandang paliwanag, kaya nakaligtas si Hansen. Isinama niya si Bauer pabalik sa Planet Eclipse. Bago sila umalis, binigyan ni Isha si Bauer ng maraming gamit, kabilang ang maraming genofluids para sa pangkalahatang gamit. Mas mahal ang mga ito kaysa sa mga natanggap ni Hansen. Hindi ko masabi kung gaano kagaling ang iyong anak na babae, sabi ni Isha, bago sila umalis. Nakaramdam ng pagkadismaya si Hansen. Iniisip niya na ang kanyang mga anak ay masyadong magaling, at ang kanilang panimulang base ay mas mataas kaysa sa kanya. Dahil mayroon silang mabuting ama. Bumantong hininga si Hansen at inayos ang kanyang damit na mukhang nasiyahan sa kanyang sarili. Nasiyahan si Bauer sa pamumuhay doon. Ang buhay sa lungsod ay masyadong boring para sa kanya. Dinala siya ni Hansen sa planeta para pumatay ng mga Xenogeneics, na gustong makita kung gaano kalakas ang nilalang na maaari nitong sipsipin ng kanyang kalabas. Nakahanap si Hansen ng isang Baron Xenogeneic para subukan ni Bauer ang kalabas. Inilabas niya ang kalabas, at nawala ang nilalang sa loob nito. Hindi nagulat si Hansen na mayroon si Bauer ng ganoong kapangyarihan, gayunpaman. Kung wala siya nito, ang lahat ng Xenogeneics na kanyang pinakain dito ay magiging basura. Ang susunod na ilang pagsubok ay nagulat kay Hansen, gayunpaman. Kaya niyang sipsipin ang mga Viscounts at Earls. Medyo nahirapan siya sa isang Marquis, ngunit maging ang nilalang na iyon ay sa huli ay naipasok sa kalabas. Walang anumang nakalaban sa kanya. Bauer, kung ang iyong kalabas ay ganoon kagaling, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Masayang tiningnan ni Hansen ang kalabas ni Bauer. Hindi mo naman tinanong, sabi ni Bauer, na parang nasaktan. Mabuti. Well, pupunta tayo sa Sky Palace bukas para masipsip natin ang mayabang na pulang ulap na iyon. Sobrang excited ni Hansen sa pag-iisip lang tungkol sa pulang ulap na iyon. Dahil naroon si Bauer, hindi naisip ni Hansen na may pagkakataon ng ulap. Isang awa lang na wala gaanong dok sa Planet Eclipse, gayunpaman. Napakahirap nilang hanapin, kaya hindi nila makita kung kayabang sipsipin ni Bauer ang isa sa mga iyon. Ang Marquis ay lumaban sa pagsipsip ng kaunti. Ang pagsipsip sa isang duke ay hindi magiging madali. Isang awa na hindi ko maibibigay si Little Invisible sa Sky Palace, naisip ni Hansen. Ang Sky Palace ay isang magandang lugar, ngunit mahigpit ito sa mga batas nito. Kung hindi dahil sa mga Jade Spirits, mas gugustuhin niyang manatili sa Planet Eclipse. Kinabukasan, nagpaalam si Hansen kay Isha at palihim na dinala si Bauer sa Sky Palace. Paano ko gagamitin ang bagay na ito? Ito ay isang boring na biyahe, kaya ginugol ni Hansen ang kanyang oras sa pagsusuri sa Mutant King Beast Soul. King Class Mutant Beast Soul Blue Gold Demon Bog King, by Sema.
Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Hansen ng ganoong beast soul. Sinuri niya ito ng kaunti, na sinusubukan na makita kung paano niya ito magagamit. Matapos tawagin ni Hansen ang Demon Bog King Beast Soul, isang bughaw na liwanag ang lumiwanag sa paligid ng kanyang katawan. Maaari niyang palakihin ang radius ng liwanag o gawing mas maliit ito. Ang pinakamaliit na liwanag ay halos kasing laki ng isang balat ng itlog, samantalang ang pinakamalaki nito ay may radius na 1 kilometro. Habang lumalaki ang Baisema, lalong bumababa ang depensa nito. Sa pinakamaliit nito, kayang harangan ang puwersa ng isang pag-atake na klase hari at iwasan ang pinsala. Ngunit ang Baisema ay gumagana lamang kay Hansen, at gumagalaw ito kung saan siya pupunta. Ang kapangyarihan mula sa labas ay hindi ito kayang basagin, ngunit ang kapangyarihan sa loob ay hindi rin makalabas. Ang galing ng Baisema Beast Soul na ito. Kung gagamitin ko ito ng maayos, makakaligtas ako sa isang labanan laban sa isang kalaban na klase hari. Gustong-gusto talaga ni Hansen ang Demon Bog Baisema Beast Soul na iyon. Pagbalik sa Sky Palace, pinuna ni Hansen ang mga aplikasyon para kay Bauer. Isinagawa nila ang kanilang mga pagsusuri sa DNA sa isang planeta na malayo sa Sky Palace. Ang mga gen ng tao ay hindi matatag, kaya mahirap suriin ang kanilang ugnayan ng maayos. Ang mga genocore ni Hansen at Bauer ay halos magkapareho. Mayroong ilang mga pagkakaiba, ngunit sapat na ito upang patunayan na sila ay ama at anak na babae. Pinahintulutan si Hansen na makapasok sa Sky Palace kasama siya, ngunit si Bauer ay kailangang tawirin ang Sky Road at pagkatapos ay sundan ang daan patungo sa langit. Dahil siya ay isang bata pa rin, gayunpaman, pinahintulutan si Hansen na samahan siya. Hindi niya kailangang dumaan mag-isa, tulad ng ginawa niya. Hawak ni Hansen ang kamay ni Bauer at pumunta sa Skydor Island. Pumunta sila sa mga ubas ng Kalabas. Tiningnan ni Bauer ang ubas ng kalabas ng may pagkamausisa, at partikular na ang mga kalabas dito. Maraming tao sa Sky Palace ang nakarinig na dadalhin ni Hansen ang kanyang anak na babae, at habang hindi gaanong marami ang dumating para manood ng personal, maraming tao ang huminto para manood saan man sila naruroon. Ang mga genes ni Hansen ay hindi matatag, kaya hindi siya isang henyo pagdating sa pagsasanay. Hindi niya kayang magsanay ng mabilis, ngunit magaling siya sa paggamit ng mga teknik. Ang kanyang mga teknik ay nagparamdam sa kanya ng napakalakas, ngunit sa mga taong nagsasanay, ang pag-abot sa katayuan ng Diyos ay ang sukdulang layunin. Kahit gaano pa kagaling ang pagganap ni Hansen, kung hindi niya maabot ang mataas na puntong iyon, hindi laging titengala sa kanya ang mga elite. Maraming tao ang interesado na malaman kung gaano katalentado ang anak na babae ni Hansen. Nasabi nila na ang kanyang mga genes ay hindi rin matatag. Dahil sa napakaraming hindi alam, maraming mga elite ang nadismaya. Ang hindi matatag ay nangangahulugang hindi mahuhulaan. Nangangahulugan ito na ang isang bagay ay hindi makontrol. Ito ay isang postahan. Walang sino man ang magpupusta sa isang bagay na walang garantiya. Dumating sina Thousand Feather Crane, ang mga kapatid na babae na yon, First Day Buddha, at Eugene sa Skydor Island para salubungin si Hansen. Nang makita ni Yu Shushang si Bauer, ngumiti siya. Hindi ko inaasahan na ang iyong anak na babae ay ganoon kakyut. Ipinakilala sila ni Hansen kay Bauer. Dadalhin ko si Bauer sa Sky Road at papatnubayan ko siya sa daan patungo sa langit. Mag-uusap tayo mamaya. Pagkatapos noon, dinala ni Hansen si Bauer sa higanting ubas ng kalabas. Pinagmasdan ni Bauer ang mga kalabas ng may malalim na pagkamausisa. Nang buhatin siya ni Hansen at nagsimulang maglakad sa ubas ng kalabas, ang mga kalabas ay nagsimulang manginig na parang mga kampana sa isang bagyo. Nagulat si Hansen. Naalala niya noong una siyang pumunta roon, natatakot sa kanya ang mga kalabas. Pareho ang nangyayari ngayon, ngunit mas baliw pa ito. Ang mga kalabas ay nanginginig na parang ginawa. Ngayon alam na ni Hansen kung bakit magkakaroon ng ganitong reaksyon ang mga kalabas kapag naglalakad siya sa ubas. Hindi dahil espesyal siya, dahil siya ay konektado kay Bauer. Iyon ang dahilan kung bakit sila tumugon sa kanya. May kinalaman ba si Bauer sa ubas ng kalabas na ito? Ang mukha ni Hansen ay mukhang kakaiba dahil hindi niya alam kung iyon ay isang magandang bagay o isang masamang bagay. Kabanata 2084. Nag-alinlangan si Hansen, iniisip kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Ang mga kalabas ay may napakalakas na reaksyon, at natatakot siya na baka may mangyari. Ngunit dahil nasa ubas na siya, ang pagbalik ay mukhang hindi magandang ideya. Kailangan niyang magpatuloy kasama si Bauer. Ang paggalaw ng mga ubas ng kalabas ay nakakagulat sa buong Sky Palace. Ang pinuno ng Sky Palace, na nasa kalagitnaan ng pagsasanay, ay Dom Ilat.
Pinanood ng mga maharlika at ng mga matatanda ang nanginginig na ubas ng kalabas sa pamamagitan ng kanilang sariling paraan. Maging ang Dream Beast ay nagising mula sa kanyang pagtulog para tingnan si Bauer, na karga sa dibdib ni Hansen. Sa tore ng isang lungsod na Jade, isang lalaking nakasuot ng berdeng damit ang nag-iisa. Pinanood niya ang ubas ng kalabas at mukhang nagulat. Ang ubas ng kalabas ng Sky Palace ay isang Diyos na halaman. Kahit na ang isang Diyos na elite ay dumating, hindi ito magkakaroon ng ganoong reaksyon maliban kung ang elite ay isang kaaway. Ngunit ngayon, mayroon itong ganoong matinding reaksyon kina Hansen at sa kanyang anak. Ang ganitong bagay ay hindi pa nangyari noon. Ano ito? Ano ang nangyayari sa ubas ng kalabas? Naguguluhang tanong ni Yun Suyi. Walang sino man ang makasagot sa kanyang tanong, gayunpaman. Kaya, patuloy na nanood si Yun Suyi nang may pagkagulat habang sina Hansen at ang kanyang anak na babae ay tumatawid sa mabaliw na nanginginig na ubas ng kalabas. Bigla, isang kalabas na kasing laki ng isang kalan ay nagsimulang lumiwanag. Isang liwanag ng espada ang lumabas sa kalabas at dumiretso kay Bauer, na nasa mga bisig ni Hansen. Natuwa si Hansen. Hindi ito katulad ng unang pagkakataon, kung saan wala siyang alam tungkol sa anumang nangyayari. Alam niya na inaprubahan siya ng kalabas, at binigyan nito siya ng banal na hangin ng espada ng kalabas para magsanay ng espada. Nang lumakad si Hansen dito sa unang pagkakataon, nanginginig ang mga kalabas, ngunit wala silang binigay sa kanya. Isang babae na may itim na maskara, sa tabi ng pinuno ng Sky Palace, ay nagsabi ng may pagkagulat, mukhang ang anak na babae ni Hansen ay isang likas na henyo. Nagawa niyang matrigger ang banal na hangin ng espada ng kalabas. Mayroon talaga siyang talento. Ito ay napakamapalad para sa prestihiyo ng Sky Palace. Tumango ang pinuno ng Sky Palace, ngunit wala siyang sinabi. Pakiramdam niya ay masyadong gumalaw ang kalabas, at iyon ay hindi normal. Ang mga matatanda ay nakatitig na may mga gulat na ekspresyon. Hindi katakataka na siya ay anak ni Hansen. Kaya niyang matrigger ang banal na hangin ng espada ng kalabas. Magagawa niya ang maraming mahusay na mga gawa gamit ang isang espada. Malakas si Han, at mayroon siyang anak na babae na makakapag-trigger ng banal na hangin ng espada ng kalabas. Mas isasaalang-alang siya ng pinuno na mas mahalaga ngayon. Ngunit isang awa na ang kanyang mga genes ay hindi matatag tulad ng kay Hansen. Ang kanyang mga pangunahing genes ay katulad ng sa kanya. Magiging mahirap para sa kanya ang pagsasanay. Hindi ko alam kung magiging Diyos ba siya balang araw, ngunit ang pagiging isang hari ay sapat na kahanga-hanga. Iyon ay isang bihirang tagumpay. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, ang banal na hangin ng espada ng kalabas ay dumapo sa noo ni Bauer. Pinalibutan nito si Bauer, na nagdulot sa kanya ng pagningning ng isang banal na hangin ng espada. Pagkatapos ay isa pang kalabas ang lumiwanag. Isang banal na hangin ng kutsilyo ng kalabas ang dumating kay Bauer. Tingnan. Isa pang kalabas ang na-trigger. Sa pagkakataong ito ay isang hangin ng kutsilyo. May talento rin siya sa mga kutsilyo. Hindi makapaniwalang tanong ng babaeng may itim na maskara. Bihira ang pag-trigger ng dalawang kalabas na may iba't ibang banal na hangin, na nangangahulugang si Bauer ay may malaking talento sa mga kutsilyo at espada. Mas mabilis siyang makakapag-aral sa mga iyon kaysa sa isang ordinaryong nilalang. Si Hansen ay isang master ng kutsilyo at espada, at mukhang ang kanyang anak na babae ay ganoon din kagaling. Napakahalaga ng mga genes. Isang awa na si Hansen ay hindi isang tunay na estudyante natin. Ang dalawang ito ay makakakuha ng maraming kaluwalhatian para sa atin. Hindi sila ang ating pamilya, ngunit ang koneksyon sa pagitan ng pinuno at ng reyna ng kutsilyo ay sapat na kalapitan. Ang anak na babae ni Hansen ay walang guro, at si Hansen ay naging miyembro lamang ng maikling panahon. Maaari pa bang makapasok ang kanyang anak na babae sa Sky Palace? Oo, ngunit kinuha ng pinuno si Lone Bambo bilang isang estudyante. Hindi na siya makakakuha pa. Hindi ko alam kung sino ang magiging guro niya. Gamit ang talento na ito, walang matatanda ang tatanggi sa pagtanggap sa kanya bilang isang estudyante. Hindi masama. Hindi masama. May talento ang batang ito. May talento siya sa mga espada at kutsilyo. Magiging napakalakas siya sa hinaharap. Tumawa ang isang hari na may puting balbas. Tumango ang isa pang hari. Mabuti ang batang babae na ito, ngunit ang kanyang talento ay naiiba sa aking sariling mga kapangyarihan. Kung mas tugma kami, kukunin ko siyang maging aking estudyante. Tumawa ang isang matanda at nagsabi, isang awa na hindi siya mula sa Sky. Kung hindi, kukunin ko siyang maging aking estudyante. Maaaring may talento siya, ngunit siya ay isang crystallizer pa rin. Ang kanyang mga genes ay hindi matatag.
Para sa kanya, ang pagkuha ng lakas ay mangangailangan ng higit na pagsisikap kaysa karaniwan. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, muli na namang lumiwanag ang ubas ng kalabas. Isang kalabas ang nagbuga ng mas maraming banal na hangin. Ang banal na hangin na iyon ay may kidlat. Nang maabot nito si Bauer, parang nataman siya ng kulog. Nagyelo ang mga tagamasid nang makita ito. Nag-usap sila sa kanilang sarili na sinasabing may talento rin siya sa kulog. Gaano siya kalakas? Bago pa nila maproseso ang kanilang nakikita, mas maraming liwanag ang lumabas sa ubas ng kalabas. Sa tuwing gagalaw sina Hansen at Bauer, lahat ng kalabas ay nagbubuga ng banal na hangin sa noo ni Bauer. Mayroong ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, kutsilyo, espada, sibat, pana, trisdente, hangin, ulan, kulog, kidlat, araw, buwan, at kalawakan. Ang lahat ng banal na hangin na iyon ay umiikot sa paligid ng mag-ama sa ubas, tinatakpan ng buong daan sa isang banal na aura. Ang mga kalabas ay kumikinang ng napakalinaw, na niliwanagan ang buong Sky Palace. Ang mga banal na hangin ay lumulutang sa paligid ni Bauer, naghihintay sa kanilang pagkakataon na dumapo sa kanya. Nagyelo. Lahat ay nagyelo. Ang mga matatanda, ang pinuno, at ang Dream Beast ay nakatayo na parang mga estatwa. Ang buong Sky Palace ay tahimik at hindi gumagalaw. Simula nang may tayo ang Sky Palace, maraming mga henyo ang naglakad sa Sky Road. Mayroong ilang mga Diyos, ngunit maging ang mga iyon ay nakakuha lamang ng banal na hangin mula sa ilang mga kalabas. Kapag ang mga ordinaryong henyo ay dumaan, magiging sobrang swerte na sila kung makakatanggap lamang ng isa. Ngunit ngayon, ang lahat ng banal na hangin ng kalabas ay nagpila para bigyan si Bauer ng kanilang meron. Para silang mga dumplings na inihagis sa noo ni Bauer. Ang katawan ni Bauer ay puno ng banal na hangin. Para siyang isang ulap, ngunit nagiging solid. Nanaginip ba ako? Bulong ng isa sa mga hari. Pinanood niya ang mga banal na hangin na umiikot sa paligid ni Bauer na parang isang buhawi. Hindi niya maipikit ang kanyang bibig. Kabanata 2085. Maraming mula sa sky ang nagtipon sa paligid ng isang bilog ng mga matatanda at mga elite na klase hari. Ika-6 na matanda, huwag mong subukang magnakaw ng bagong estudyante sa pagkakataong ito. Kinuha mo si Fang Wei na noong nakaraan. Ako ang unang pipili ng anumang magagandang perspective na estudyante. Gusto ko ang batang babae na ito, sabi ng ika-4 na matanda, nang makita ang paglapit ng ika-6 na matanda. Depende yun sa kung sino ang pinakaangkop na maging guro niya. Sa Sky Palace, ako ang tiyak na pinaka-talented. Kung ang henyo na ito ay mapupunta sa iba, magiging isang malaking sayang iyon. Kaya, hindi ako keber na magtrabaho ng mas mahirap. Hindi ko sasayangin ang isa pang henyo, ubo ng ika-6 na matanda. Wala kang hiya, galit na tunog ng ika-4 na matanda. Tumigil na kayo sa pagtatalo. Narito na ang pinuno. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya tungkol sa kung sino ang mag-aalaga sa bata, iminungkahi ng isa pang matanda. Pinuno, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat tumanggap sa bata. Noong huling pagpupulong natin, malinaw mong sinabi, mabilis na reklamo ng ika-4 na matanda sa pinuno. Ubo ang pinuno ng Sky Palace at nagsabi, hindi ko pa alam ang marami tungkol sa kanya. Bakit hindi ko siya alagaan, tingnan kung saan ang kanyang tunay na talento, at pagkatapos ay magdesisyon. Nagulat ang mga matatanda. Inaakala nilang ang pinuno ay bastos, malinaw na gusto rin niyang kunin si Bauer. Pinuno, hindi ito angkop. Sinabi mo na si Lone Bambo ang magiging tanging estudyante mo, at hindi ka nakukuha pa. Kinagat ng ika-4 na matanda ang kanyang mga ngipin. Sinundan ito ng ibang mga matatanda. Oo, mayroon ka ng tanging estudyante. Paano mo pa kukuha ng higit pang mga estudyante? Lalabag ka sa iyong sariling mga batas. Wala ka bang pakialam sa batas? Alam nila na kung ang pinuno ng Sky Palace ang kukuha sa babae, wala sa kanila ang magkakaroon ng pagkakataon. Kaya, kailangan nilang pigilan ang planong ito. Hindi ako makakakuha ng estudyante, ngunit ang aking estudyante ay walang estudyante. Ngumiti ang pinuno ng Sky Palace. Ang iyong estudyante ay isang marquis lamang. Hindi niya kayang kumuha ng tae. Galit na sumumpo ang ika-4 na matanda. Iniisip ng ibang mga matatanda na ang pinuno ay masyadong sakam. Gusto niyang gamitin si Lone Bambo para kunin siya para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng proxy. Siya pa rin ang magiging guro niya dahil siya ang magiging apo niya. Ang talakayan ay mabilis na naging isang mainit na argumento, ngunit walang sinumang sumuko doon. Ang banal na kalabas ay isang Diyos na halaman, at ang mga tao ay kailangang maging talagang may talento para makuha ang pag-aproba nito.
Dahil kayang igalaw ni Bauer ang 10,000 kalabas, magiging mahusay siya sa anumang kanyang pagsasanay. Kung hindi siya tamad, mayroong mataas na posibilidad na maging siya ang pangalawang Lone Bambo. Maaaring higaitan pa niya ito. Kawili-wili. Nakatayo si Yu Shangsun sa tuktok ng tore ng isang lungsod na Jade. Habang tinatitigan si Bauer, malapit sa mga kalabas, sumimangot siya. Tumayo rin si Dream Beast, tiningnan niya si Bauer ng may malalim na pagkagulat. Hawak ni Hansen si Bauer habang patuloy siyang naglalakad pasulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Para bang ang pangyayari ay naging masyadong labis. Lahat ng kalabas ay binigyan si Bauer ng ilang banal na hangin ng kalabas. Hindi alam ni Hansen kung ano ang gagawin, ngayon na ito ay nagulat sa buong Sky Palace. Sinubukan niyang isipin kung paano niya ito maipapaliwanag sa iba. Sa kabutihang palad, ang mga genes ni Bauer ay kapareho ng kay Hansen. Ang pagsasabi sa kanila na siya ang kanyang anak ay mukhang isang ligtas na sagot. Ngunit si Bauer ay naging sikat na ngayon, hindi na niya sa tingin na mabubuhay pa siya ng may mababang profile. Lintik, ano ba ang mali sa kalabas? Nababaliw na ba ang halaman na iyon? Putang ina, ang mga sining ng Gino ni Hansen ay malakas na, ngunit ang kanyang anak ay ganoon din. Ito ay katawa-tawa. Nagtataka ako kung gusto pa rin ni Hansen ang kanyang babae. Gusto kong gumawa ng anak na babae na tulad niyan kasama niya. Magbabayad pa ako para dito, basta mabuntis niya ako. Maaari kang managinip. Ang anak na babae niya ay napaka-talented na ang kanyang ina ay dapat na ganoon din. Baka makakuha ka ng kalabas kung makagawa ka ng anak kasama niya. Nakakatakot, lahat ng kalabas ay nagbigay ng hangin. Anong elemento ang meron siya? Siya ay dapat na isang maalamat na nilalang na may mga ugnayan sa lahat ng elemento. Maaari niyang pagsanayan ang anumang gusto niya. Hindi ko maintindihan. Ang mga crystallizers ay ordinaryo, kaya paano makakapanganak ang isa sa kanila ng anak na babae na tulad niyan? Bundok, ilog, kalawakan, araw, buwan. Lahat ng elemento ay lumilitaw, dama po sa noo ni Bauer. Pinalakas nito ang banal na hangin ng kanyang katawan. Ang banal na hangin ng kalabas ay hindi ka magpapalakas, ngunit mapapalakas nito ang iyong mga talento. Matapos magkaroon ng banal na hangin ng espada ng kalabas, ang iyong mga talento sa espada ay tataas. Si Thousand Feather Crane ay nakatanggap ng isa, kaya ang kanyang talento sa espada ay mas malaki kaysa sa karamihan sa mga estudyante ng Sky Palace. Ngayon na ang hangin ng kalabas ay patuloy na sumusunod kay Bauer, si Bauer ay walang alam kung ano ang nangyayari. Alam ng iba, gayunpaman, at alam nila kung gaano kaitikot ang buong bagay na ito. Masyadong maraming banal na hangin ng kalabas, at kailangang huminto si Hansen sa ubas. Kailangan niyang maghintay para sa bawat banal na hangin ng kalabas na dumapo. Nag-alala siya kung kaya bang hawakan ni Bauer ang napakaraming hangin ng kalabas, ngunit mukhang ayos lang siya. Nakangiti pa nga siya, na lubos na nagpaga ng loob kay Hansen. Ang lahat ng hangin na iyon ay patuloy na pumapasok sa katawan ni Bauer. At nang gawin nila iyon, nagsimulang lumiwanag ang mga kalabas. Kailangang tumayo si Hansen sa ubas ng kalabas ng 4 na oras, naghihintay na maibigay ang lahat ng hangin ng kalabas sa katawan ni Bauer. Napalilibutan na siya ng isang banal na aura ngayon, at halos parang isang engkantado na siya. Naisip ni Hansen na kung si Bauer ay umutot ngayon, magiging isang banal na hangin iyon. Bakit ganito na nang maglakad ako, wala akong natanggap na kahit isang hangin ng kalabas. Nalungkot si Hansen tungkol sa bagay na ito, ngunit mas excited pa rin siya. Matapos ibigay ng lahat ng kalabas ang kanilang banal na hangin, lahat sila ay bumalik sa normal na hitsura. Hawak ni Hansen si Bauer at naghanda na siyang umalis at bumaba sa Sky Road. Ngunit nang gawin niya iyon, hinailan ni Bauer ang damit ni Hansen at tumalon pababa. Tinapik niya ang ubas ng kalabas, at gamit ang kanyang batang tinig, sinabi, "Kalabas, nakita mo na ba ang aking ama dito? Dapat nating paghatian ang magagandang bagay. Pakibigay din sa aking ama ang isang regalo." Naisip ng pinuno ng Sky Palace at ng mga matatanda na nakakatawa iyon. Swerte na siya na nakatanggap ng ganoon karami, ngunit ngayon ay humihingi pa siya ng higit pa para ibigay kay Hansen. Bagamat imposible, ang pag-iisip ng babae ay kahanga-hanga. Ngunit sa sumunod na segundo, nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang mga kalabas ay tumigil sa pagningning, ngunit lumiwanag ulit pagkatapos marinig siya. Kabanata 2086, Bundok, Ilog, Araw, Buwan, Kutsilyo, Palakol, Espada, Sibat. Muling lumabas ang banal na hangin, lahat ay papunta kay Hansen. Pumasok ang mga ito sa kanyang noo, isa-isa.
Magaling, Bauer. Pinagaling kita ng mabuti, pagkatapos ng lahat. Napakasaya ni Hansen, gusto niya siyang buhatin at halikan sa pisngi. Ang isang banal na hangin na papunta kay Hansen ay parang bundok ng isang Diyos. Naramdaman ni Hansen ang kapangyarihan ng isang bundok na pumapasok sa kanya. Naramdaman ni Hansen na siya mismo ay naging bundok ng Diyos. Ang lakas, sigla, at kapangyarihan ng isang bundok ay nasa loob niya. Naintindihan niya ngayon kung ano talaga ang isang bundok. Isang ilog ang sumunod, at si Hansen ay naging isang ilog alinsunod dito. Ang pag-alo ng ilog, at ang walang hangganang abot ng mga tubig nito ay pumasok sa puso ni Hansen. Sa sandaling iyon, si Hansen ay ang ilog, at ang ilog ay si Hansen. Kalawakan at nyebe. Lahat ng mga kakaibang bagay na ito ay dumapo kay Hansen. Naintindihan niya ang lahat sa isang mas malaking antas kaysa dati. Isang napakaraming karanasan ang dumaloy kay Hansen. Ang kanyang mundo ay isang isda. Ito ay isang tigre. Ito ay isang insekto. Ito ay isang dragon. Ang kanyang mundo ay nabaligtad, at nakita niya ang mundo mula sa ibang pananaw. Ito ay isang bagay na hindi niya dapat maintindihan. Hindi lamang ito mga damdamin, nilinis ng banal na hangin ang kanyang katawan. Mas maintindihan niya ang ibang mga bagay. Ngayon alam na ni Hansen kung bakit, pagkatapos ng banal na hangin ng espada ng kalabas, ang mga kasanayan sa espada ay tataas. Matapos malaman ang kakanyahan ng espada, sa paglilinis ng katawan, ang mga talento sa kasanayan sa espada ay tataas. 10,000 banal na hangin ng kalabas ang paparating. Para sa isang taong tulad ni Hansen, na alam na ang lahat, ito ay isang napakagandang biyaya. Ang mga banal na hangin ng kalabas ay hindi nagpapataas ng antas o kapangyarihan ng isa, ngunit ang mga benepisyong ibinigay nito ay hindi isang bagay na makukuha mo sa pamamagitan ng pag-level up, gayunpaman. Paano? Muling nagulat ang pinuno ng Sky Palace at lahat ng matatanda. Maging ang mga Diyos ay hindi mahanap ang paraan upang isara ang kanilang mga bibig. Lintik, ang mga banal na hangin ng banal na ubas ay maaaring hilingin. Akala ko walang makaaapekto kung ibibigay ba ang mga ito sa isang tao. Ano ang nangyayari ngayon? Kasalanan ba ang lahat ng aking nalalaman? Hindi kailangan ng kalabas na aprobahan kung sino ang bibigyan nito ng banal na hangin. Putang ina, akala ko ang banal na hangin ng kalabas ay isang marangal na bagay. Lumalabas na ito ay isang murang bagay. Putang ina mo, masyado ng labis ang paboritismo na ito. Ang anak na babae ni Hansen ay makakakuha ng banal na hangin, at pagkatapos ay hihilingin ang pareho para ibigay sa kanyang ama. Ito ay dapat na isang biro. Kailangan ba ng koneksyon sa lipunan ang paglakad sa Sky Road ngayon? Ang paggawa ng isang mabuting anak ay mas mabuti kaysa sa pamumuhay ng mabuti, mukhang ganoon. Gumawa ng isang mabuting anak na babae, at magkakaroon ka ng lahat. Wala nang kailangan sa Sky Road. Sumisip-sip na. Tumahimik ang mga matatanda. Hindi nila maintindihan kung bakit tatanggapin ng ubas ang kahilingan ni Bauer. Hindi ka panipaniwala. Maging ang mga Diyos na elite ay hindi makakakuha ng banal na hangin ng walang pag-aproba ng ubas. Walang pakialam na sinabi ni Bauer ang kanyang hiling, ngunit ang ubas ay nagpalabas ng maraming banal na hangin mula sa mga kalabas nito. Ipinagtaka nito ang lahat ng matatanda tungkol sa kahulugan ng kanilang pag-iral. Marahil ang kalabas ay nagtitipon ng banal na hangin nito sa loob ng milyon-milyong taon, at ngayon ay random na ibinubuga ang mga ito sa mga maswerte. Ngunit sa kalooban, alam nilang hindi iyon totoo. Maraming tao ang naglakad sa Sky Road, at iilan lamang ang nakakuha ng pag-aproba ng mga kalabas. Gusto ko ang estudyanteng ito. Sino mang makikipaglaban sa akin dito ay hindi na magiging kaibigan ko. Galit na tunog ng ikaapat na matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Ang batang babae na ito ay aking estudyante. Magkamukha tayo, pagkatapos ng lahat. Muling nagtalo ang mga matatanda sa isa't isa. Iyon ay isang walang tulog na gabi para sa Sky. 2 tao ang nakatanggap ng 10,000 banal na hangin sa loob ng isang araw. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang isang set ay ibinigay sa kahilingan. Pagkatapos ng araw na iyon, maraming estudyante ng Sky Palace ang muling naglakad sa Sky Road. Umaasa silang mangyayari ang isang himala para sa kanila, ngunit walang nangyari. Walang reaksyon mula sa mga kalabas, kahit na maglakad sila rito ng ilang beses. Hindi sila kailanman naaprubahan. Ang ilang mga estudyante ay nagmakaawa dito, umaasang hawakan ng banal na ubas at bigyan sila nito ng banal na hangin. Sinunog nila ang napakaraming handog at nagpakumbaba hanggang sa madyugo ang kanilang mga noo. Ngunit kahit anong subukan nila, ang ubas ng kalabas ay hindi natinag.
Ngayon alam na ng mga tao na ang pagmamakaawa para sa banal na hangin ay nakasalalay sa kung sino ka. Hindi lang sino man ang makakagawa niyan. Pagkatapos noon, si Bauer ay binigyan ng titulong Little Fairy. Hindi siya mukhang anak ni Hansen, at mas mukhang isang engkantade dahil sa pagkakaroon niya ng 10,000 banal na hangin ng kalabas. Naranasan din ni Hansen ang mga hangin ng 10,000 banal na hangin ng kalabas, at nang matapos na ang lahat, nakaramdam siya ng kamangha-manghang pakiramdam. Nang tumingin siya sa mga bagay, nakita niya ang mga ito sa isang ibang paraan ngayon. 4 na oras na ang lumipas, ang lahat ng banal na hangin ay matagumpay na naisama sa katawan ni Hansen. Ang mga kalabas ay mukhang pagod na nang matapos na sila. Salamat, sabi ni Hansen sa mga kalabas. Pagkatapos, binuhat niya si Bauer at naglakad patungo sa pangunahing isla. Ang daan patungo sa langit ay walang ginawa kay Bauer. Walang kakaibang nangyari doon. Hawak ni Hansen si Bauer at dinala siya sa Sky Palace ng ligtas. Tiningnan ng mga estudyante ng Sky Palace si Hansen na parang isang estranghero. Para bang iniisip nilang siya ay isang halimaw na nakatakas mula sa zoo. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Hansen na pumunta sa pinuno at mga matatanda kasama si Bauer mismo, tumakbo sila patungo sa kanya. Hansen, kukunin ko ang iyong anak na babae bilang isang estudyante. Maaari mong kunin ang anumang gusto mo. Hindi, siya ang aking estudyante. Hansen, marami akong sandata na maaari mong piliin. Maaari mong kunin ang anumang gusto mo, kung papayagan mo ang iyong anak na babae na maging isang estudyante ko. Ano ang punto ng pagbibigay ng napakaraming sandata? Pumunta ka sa aking Medicine King Island. Lahat ng gamot at genofluids doon ay sa iyo na ngayon. Ako. Tama na. Tingnan ninyo kung ano na ang inyong naging anyo. Mayroon pa ba sa inyo ang nagre-respeto sa akin? Kumilos kayo na parang matatanda kayo. Sigaw ng pinuno ng Sky Palace, at sinipa ang kanyang kamao sa mesa. Lahat ng matatanda ay nahiya sa kanilang sarili. Naglakad ang pinuno sa harap ni Hansen. Hansen, kilala mo si Lone Bamboo. Alam mo kung gaano siya kalakas. Kung papayagan mong maging estudyante siya ni Lone Bamboo, kasama ang aking mga turo, maaari siyang maging isang dakilang tao. Bastos. Mas lalong nagalit ang mga matatanda. Nagsimula na naman silang mag-away. Kabanata 2087. Nagsigawan ang mga matatanda sa isa't isa, nakakuyom ang mga kamao at naninikip ang mga ugat. Mukhang magsisimula na ang pisikal na away. Nang matanggap ni Bauer ang 10,000 banal na hangin, ang kanilang asal ay nag-iwan sa kanila ng kaunting dignidad. Ngunit nang humingi si Bauer ng gantimpala ng banal na hangin para kay Hansen, maging ang kanilang pagmamalaki ay iniwan na sila. Ang reputasyon ay hindi gaanong mahalaga, at ang mga matandang halimaw na iyon ay namuhay ng napakatagal na hindi na nila alintana ang pag-iingat ng mukha. Ang materyal na kayamanan at kapangyarihan lamang ang mahalaga sa kanila. Sa lahat ng matatanda at pinuno, lahat kayo ay may mga estudyante, anak na lalaki, at anak na babae. Wala akong wala. Talaga bang mag-aaway kayo sa akin dahil sa isang estudyante? Tanong ng isang tinig mula sa labas ng palasyo. Si Yu Shangsen at ang kanyang aso na si Old Wang ang papalapit. Nakangiti ang lalaki. Ang kanyang paglapit ay nagpatahimik sa mga matatanda ng sandali. Si Yu Shangsen ay kalahating Diyos, at matagal na panahon na mula noong kanyang pagpatay. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa mga araw na iyon ay kinakatakutan pa rin nila. Mayroong ilang mga matatanda doon na nakakuha lamang ng kanilang posisyon dahil pinatay ni Yu Shangsen ang mga matatanda bago sila. Yu Shangsen, ang iyong Geno art ay masyadong bihira. Hindi ito angkop kay Bauer. Naalala ko na may isang Sky na mukhang Jade na kamakailan ay nagkaanak. Ang isa ay maaaring tama para sa iyo. Oo, ang sanggol na Jade ay bagay sa iyo. Shangsen, ang batang babae na ito ay may napakaraming talento. Magiging sayang kung tuturuan mo siya. Ang babaeng mukhang Jade ay mas angkop. Patuloy na nag-uusap ang mga matatanda, nagbibigay ng magagalang na mungkahi. Ayaw nilang masaktan si Yu Shangsen, ngunit ayaw din nilang isuko ang posibilidad na turuan si Bauer. Ngumiti si Yu Shangsen at binuksan ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi lang si Yu Shangsen, gayon din. Ang mga mukha ng pinuno ng Sky Palace at lahat ng matatanda ay nagbago. Ang hangin ay kulot na kulot, at isang puting unicorn beast ang lumitaw. Ang pangalan nito ay Dream Beast. Akin siya. May problema ba kayo doon? Lumapit si Dream Beast kay Bauer, kumukurap sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga matatanda. Dream, ikaw at siya ay magkaiba na magkaiba. Hindi niya kayang pagsanayan ang iyong mga kapangyarihan.
Nandito lang ako para ipaalam sa inyo. Hindi ako humihingi ng inyong mga opinyon. Kung hindi ninyo ito gusto, maaari ninyong subukang tiisin ang 10,000 bangungot. Hindi pinansin ni Dream Beast ang kanilang mga pakiusap, at pagkatapos, lumingon siya kay Hansen. Sumunod ka sa akin. Si Hansen ay nakasama na kay Dream Beast ng ilang buwan, at alam na alam niya kung ano ang ugali ng nilalang. Naisip niya na kung susundin siya ni Bauer, siya ay pahihirapan. Ang pag-iisip kay Bauer na kailangang sumisid sa lawa para maghanap ng mga hiyas ay nagparamdam sa kanya ng pagduwal. Ngunit bago pa makapagdesisyon si Hansen, ngumiti si Bauer at tumalon sa likod ni Dream Beast. Nagulat ang lahat. Siya ay isang Dream Beast, hindi isang kabayo. Isang hari ang tumawag sa kanya na isang matandang kabayo noong isang panahon, at si Dream Beast ay naglagay ng mga bangungot sa kanya bilang kapalit. Ang haring iyon ay hindi pa nagigising. Sinabi ng mga katulong na ang hari ay umiiyak at umiiyak araw-araw sa kama. Hindi nila maisip kung anong mga nakakatakot na panaginip ang kanyang tinitiis. Ngunit mukhang ayos lang kay Dream Beast na sumakay si Bauer sa kanya. Kinuha niya si Bauer at iniwan ang Sky Palace, dumiretso sa Dream Island. Sumunod si Hansen. Kahit na ayaw niyang bumalik sa Dream Island, si Bauer ay nasa daan na. Kailangan niyang malaman kung ano ang gagawin ni Dream Beast kay Bauer. Pinuno, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Dapat mong ayusin ito. Nang magising ang mga matatanda mula sa kanilang pagkatulala at napagtanto ang nangyari, agad silang nagsimulang magreklamo sa pinuno ng Sky Palace. Ngunit kahit na ganoon, walang pumihil kay Dream Beast na kunin si Bauer. Umalis si Old Shangsen kasama si Old Wang. Isang itim at puting lunok ang lumilipad sa paligid niya. Ang mga balikat ng pinuno ng Sky Palace ay bumagsak. Kung mayroon man sa inyo ang makakabawi kay Bauer mula sa kanya, kung gayon ay bibigyan kayo ng karapatang maging guro niya. Wala akong magagawa tungkol dito. Nagkatinginan ng mga matatanda, iniisip kung sino ang maglalakas loob na kunin siya kay Dream Beast. Hinabol ni Hansen si Dream Beast, ngunit hindi niya ito naabutan. Dinala siya ni Dream Beast sa mga ulap at nawala. Swerte na alam ni Hansen kung saan ang Dream Island, gayunpaman, at itinakda niya ang kanyang kurso doon. Nag-aalala siya na si Bauer ay magdurusa sa ilalim ng pagtuturo ni Dream Beast. Kung siya ay gugugol lamang ng kanyang mga araw sa paghuhukay ng mga hiyas, determinado siyang ibalik siya. Hindi niya hahayaang tiisin ni Bauer ang gayong pagdurusa, lalo na sa mga kamay ng isang outsider. Ito ay Sky Palace. Kahit gaano kalakas si Dream Beast, hindi niya kayang kunin si Bauer bilang isang estudyante kung ayaw ni Hansen na siya ay naroon kasama siya. Nang makarating si Hansen sa Dream Island, natagpuan niya sina Dream Beast at Bauer. Ngunit ang mga bagay ay hindi gaya ng kinatatakutan ni Hansen. Naisip ni Hansen na si Bauer ay mapipilitang mangolekta ng mga hiyas para kay Dream Beast, o na siya ay magtitiis ng magaspang na pagtrato. Ngunit ang nakita ni Hansen ay si Dream Beast na nagpapahinga sa ilalim ng mga sanga ng isang puno. Si Bauer ay nasa tabi niya. Mayroong isang grupo ng prutas sa harap ni Bauer na hindi pa nakita ni Hansen noon, maliban sa isa. Ang isa na nakita ni Hansen noon ay isang prutas na mukhang ubas. Ibinigay ito sa kanya ni Isha, at pinasigla siya nito na umunlad at maging isang maharlika. Mayroong isang buong bangkos ng mga iyon doon para kay Bauer. Mayroong hindi bababa sa 100 ng mga ubas na iyon. Kinuha ni Bauer ang mga ito sa tangkay, at sinimulan niyang nguyain ang mga ito isa-isa. Ito ay dapat na isang ilusyon lamang. Hindi iyon ang tunay na empty fruit, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Nang makita ni Bauer si Hansen na papalapit, tumalon siya sa kanyang mga bisig at binigyan siya ng isa sa mga ubas. Tatay, halika at kumain ng prutas. Ang prutas na binigay sa akin ni Dreamy ay napakasarap. Binuksan ni Hansen ang kanyang bibig at kinain ito. Nang kagatin niya ito, gusto nang umiyak ni Hansen. Tunay ngang empty fruit iyon. Ibinigay ito ni Dream Beast sa kanya na parang merienda. Putang ina mo, paano nang ako ay narito ay isang alipin ako, ngunit si Bauer ay binigyan ng isang bangkos ng empty fruits para sa merienda. Hindi patas ito. Sa loob, parang gusto nang umiyak ni Hansen. Hindi rin pinilit ni Dream Beast si Bauer na manatili doon. Sinabi niya na si Bauer ay maaaring pumunta at umalis ayon sa kanyang gusto. Sinabihan din niya siya na kung may gustong manakit kay Bauer, ang kailangan lang gawin ay ibigay ang pangalan kay Dream Beast. Simula kailan nagkaroon ng ganoong malaking pagkakaiba sa pagtrato sa dalawang tao? Pakiramdam ni Hansen na parang gusto niyang ipanganak muli. Nagpahinga sila sa Dream Island ng isang araw, at pagkatapos ay dinala ni Hansen si Bauer pabalik sa Jade Island kasama niya.
Matapos magpahinga, dinala niya si Bauer sa Rainbow Cloud Peak. Kabanata 2088. Nasaan ang mayabang na pulang ulap na iyon? Dinala ni Hansen si Bauer sa tuktok at naghintay doon ng 3 oras, ngunit hindi pa niya ito nakikita. Si Bauer ay naglalaro ng isang ulap na halimaw na mukhang isang matabang baboy. Bigla, isang pulang ambon ang lumitaw mula sa dagat ng mga ulap at papunta sa kanila. Bago makarating ang pulang ulap sa tuktok, nakita nito si Hansen. Nakilala din nito siya. Lumipad ito sa kalangitan na may mga usok na bumubuo ng mga salita. Tanga, bumalik ka na naman. Napangiwi si Hansen. Ginamit niya ang Blood Pulse Sutra at tinawag ang 2 pares ng mga pakpak ng dragon. Iwinagayway niya ang mga ito at lumipad patungo sa pulang ulap. Mabilis na gumalaw ang pulang ulap at bago pa man maialis ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife, ang pulang ulap ay wala na. Hindi naman ito lumipad ng malayo, gayunpaman. Lumipad ito na parang pukyutan, at bumubuo ito ng mga salita sa kanyang dinadaanan. Tanga, halika at kunin mo ako. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at hinabol ang pulang ulap. Nang maabuti na niya ito, bumilis ang pulang ulap at muling lumikha ng distansya. Ang pulang ulap ay naging isang kamao na nagpakita ng gitnang daliri kay Hansen. Hindi nagalit si Hansen dito, gayunpaman. Ngumiti pa nga siya rito. At pagkatapos, ang pulang ulap ay tila nakaramdam ng isang bagay. Bigla, sinubukan nitong tumakas. Ang pulang ambon nito ay umapaw, ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, nagsimulang bumaba ito ng dahan-dahan mula sa kalangitan. Si Bauer ay nasa tuktok na may hawak na isang gintong kalabas patungo sa pulang ulap. Isang hindi nakikitang vortex ng malaking kapangyarihan ang humihila sa ulap pababa patungo dito. Patuloy na nagpapaputok ang pulang ulap ng pulang ambon na parang rocket, ngunit kahit gaano karaming kapangyarihan ang gamitin nito, patuloy pa rin itong lumulutang patungo sa kalabas ni Bauer. Hindi makatakas ang nilalang sa slipstream na humihila dito. Nagulat si Hansen. Ang isang normal na Marquis ay magpupumiglas at lalaban ng kaunti bago masipsip, ngunit ang bagay na iyon ay naglalaro ng tagisan ng puwersa gamit ang kalabas. Lalapit ito ng palapit sa kalabas ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay maglalabas ito ng isang pagsabog ng bilis at makatakas ng kaunti. Ang lalaking ito ay talagang kakaiba. Gustong-gusto talaga ito ni Hansen. Hindi makakaatake ang pulang ulap, ngunit ang bilis nito ay magiging isang natatanging sasakyan. Nilabanan ng pulang ulap ang kapangyarihang ito ng 10 minuto, ngunit sa huli ay nasipsip ito sa kalabas. Nakaramdam ng ginhawa si Bauer, at pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Maging siya ay nakagamit na rin ng maraming kapangyarihan. Inaasahan ni Hansen na ang kalabas ay kaya ang gawain, gayunpaman. Ang mga xenogeneic genes na dinala niya pabalik sa santuario ay Marquis, at maraming nakay na si Bauer. Hindi na siya nakakuha ng mas mataas na xenogeneic genes, gayunpaman. Kaya, ang pinakamataas na maaaring maging si Bauer ay isang Marquis, gayunpaman. Bauer, huwag mo itong tunawin. Itabi mo ito para sa iyong tatay, na gusto ito bilang isang sasakyan, sabi ni Hansen kay Bauer. Naiintindihan ko. Tumango si Bauer, pagkatapos ay tinapik niya ang tuktok ng kalabas. Pagkatapos noon, isang pulang ulap ang lumabas dito. Susundin mo ba ako? Tanong ni Hansen sa pulang ulap. Ayaw ng pulang ulap dahil mabilis nitong sinubukang tumakas. Ngunit ang kalabas ay handa na, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang hinaila ito pabalik sa kalabas. Sa loob ng isang segundo, ang ulap ay nasa loob na ng kalabas. Matapos gawin ito ng ilang beses, ang pulang ulap ay mukhang pagod na. Nang ito ay pinakawalan sa huling pagkakataon, humiga na lamang ito at hindi na gumalaw. Binuhat ni Hansen si Bauer, tumalon sa ibabaw ng pulang ulap, at sumigaw dito. Umalis. Dalhin mo kami para maglibot sa Rainbow Cloud Peak. Sumuko ang pulang ulap sa tadhana nito at dinala sina Hansen at Bauer sa isang paglalakbay sa kalangitan. Naisip ni Hansen na ang pulang ulap ay naamo na, ngunit nang sila ay nasa kalagitnaan ng paglipad, ang halimaw ay muling sumubok na tumakas. Ngunit muli, nagawa ni Bauer na tapikin ang kalabas at sipsipin ang halimaw pabalik. Alam ni Hansen na ang pulang ulap ay isang napakaligaw na bagay. Hindi na niya hinayaang palayain ito ni Bauer. Plano niyang panatilihin itong nakakulong ng ilang sandali hanggang sa medyo hamupa ang pagiging ligaw nito. Dahil sa ligtas na ang pulang ulap, gayunpaman, bumalik si Hansen sa Jade Island kasama si Bauer ng masaya. Saan man sila pumunta, binabati sila ng mga estudyante ng Sky Palace. Si Bauer ay mas sikat pa kay Hansen, at siya ay tiyak na ang pinakasikat na tao sa buong Sky Palace.
Saan man siya pumunta, binibigyan siya ng mga regalo ng mga estudyante at matatanda. Gusto talaga siyang kunin ng mga babae. Dahil sa pagprotekta ni Dream Beast kay Bauer, gayunpaman, ang mga matatanda ng Sky Palace, at ang pinuno, ay hindi nagtangkang magnakaw kay Bauer para sa kanilang sarili. Sa halip nalulungkot na lamang sila dahil si Bauer ay hindi ang kanilang estudyante gaya ng kanilang nais. Hindi alam ni Hansen kung bakit gustong tulungan ni Dream Beast si Bauer, ngunit napansin ni Hansen na si Bauer ay pala kaibigan sa mga nilalang tulad nito. Noong nakaraan, ginamit ni Bauer ang kanyang bote para pakainin ang Red Pony. Iyon ang paraan kung paano nila napagtanto na ito ay isang super creature na tinatawag na Nightmare. Matapos itong pumunta sa Alliance, nanatili ito sa bahay ni Hansen kasama si Bauer. Nagsanay si Hansen ng Geno Arts araw-araw. Sinipsip niya ang Jade Fairy Spirit sa pangalawang tore ng White Jade Building kapag kaya niya, at ang kanyang Jade Esken ay mabilis na umunlad. Gayon din ang kanyang Dangshan Sutra. Ang The Story of Jeans lamang ang medyo huminto. Walang mga pagbabago. Mukhang ang The Story of Jeans ay nangangailangan pa rin ng maraming resources para umunlad. Nalulungkot na naisip ni Hansen. Kailangan niyang i-level up muna ang Jade Esken, gayunpaman, at gamitin ang Jade Spirit sa kanyang The Story of Jeans. Sa tuwing pupunta si Hansen sa White Jade Building, sinisipsip niya ang Jade Fairy Spirits. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang ang Jade Esken ay nagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan. Nagtataka ako, kung ang Jade Esken ay umabot sa Marquis, magagawa ko bang gamitin ang mga kapangyarihan ng lamig? Umaasa si Hansen na makuha ang mga kapangyarihan ng lamig ng Jade Esken. Gustong-gusto niyang gamitin ang yelo. Magiging kapaki-pakinabang iyon para sa kanya. Kuya Han, kumusta ka na? Sumakay si Eugene sa kanyang Berdeng Dragon patungo sa Jade Island. Gumagaling na siya para sa kanyang sarili, at mas mukhang mayaman siya nitong mga araw na ito. Hindi naman masama, mukhang maayos ka rin. Tumingin si Hansen kay Eugene habang nagsasalita siya. Ngumiti si Eugene at nagsabi, nakakuha ako ng mas maraming pera, ngunit ngayon ay mayroon akong mas malaking pagkakataon sa paggawa ng pera sa hinaharap. Gusto mo bang tulungan ako dito? Ano iyon? Tanong ni Hansen. Sa loob ng isang taon, ito ang araw na lilito ang Geno Being Scroll. Plano mo bang makipagkompetensya? Excited na tinitigan ni Eugene si Hansen. Kabanata 2089. Hindi alam ni Hansen kung ano ang isang Geno Being Scroll. Matapos tanungin ni Hansen si Eugene, nalaman niya na ito ay isang kayamanan mula sa Geno Hall. Lumilitaw ito sa Geno Hall minsan sa isang siglo, at anumang lahi ay maaaring makipagkompetensya para dito. Maaari nilang subukan ang kanilang sarili sa loob. Ang mga Geno Being Scroll ay ilalagay ang mga pangalan ng nangungunang 10,000 dito, isa-isang isinaayos mula sa pinakamahusay hanggang sa pinakamasama. Ang buong Geno Universe ay makakakita ng mga pangalang isinaayos sa mga Being Scroll. Kung iiwan ko ang aking pangalan sa bagay na ito, ano ang pakinabang? Tanong ni Hansen kay Eugene. Katanyagan sa buong Geno Universe. Makikita ng lahat ang iyong pangalan at ang iyong lahi, hindi ba iyon isang pakinabang? Gamit ang iyong kapangyarihan, garantisadong makakarating ka sa tuktok sa mga earls at marquises. Kung ikaw ay nasa nangungunang 10, magiging sikat ka na. Hindi alam ni Eugene kung si Hansen ay isang earl o marquis, at iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga bagay sa ganoong paraan. Hindi interesado, walang gana na sabi ni Hansen. Wala siyang makukuha sa pakikilahok, at ang katanyagan ang huling bagay na gusto niya. Huwag mo akong tanggihan ng ganoon kabilis, Kuya Han. May isang taon pa bago ang kaganapan, kaya marahil ay magbabago ka ng isip sa panahong iyon. Hindi patuloy na sinubukan ni Eugene na kumbansihin siya, ngunit nagpatuloy siya sa pagtatanong, Kuya Han. Kailan ka magbibigay ng lektura sa Geno Arts? Maraming estudyante ang naghihintay. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang sasabihin mo kapag nagawa mo na iyon? Ano ang gusto mong marinig? Plano na ni Hansen na kumpletuhin ang kanyang taunang kinakailangang pagtuturo habang malaya siya. Makakapaglaan siya ng 10 araw ngayon, kaya mas mabuti na tapusin na niya ito. Ang tanging problema ay hindi alam ni Hansen kung ano ang dapat niyang lekturahan. Hindi rin niya basta-basta maituturo ang Under the Sky sa publiko. Ang Sky Palace ay may mga taong nag-aaral ng lahat ng uri ng Geno Arts. Ano man ang pag-usapan ni Hansen, may mga estudyante na tiyak na walang interes sa kanyang tatalakayin. At ang mga estudyante ng Sky Palace ay hindi pa nakakakita ng anumang bagay na tulad ng kanyang sanctuary-based Geno Arts. Ang pagsubok na ituro ang mga iyon ay walang saysay. Kung maaari, gusto kong pag-usapan mo ang 33 Days Sutra.
Ngunit iyon ay, syempre, ang base Gino art ng lahat ng Sky. Pagdududa ko na natutunan mo na ito, sabi ni Eugene. Oo, hindi ko talaga natutunan, sabi ni Hansen na may mapait na ngiti. Nag-isip si Eugene, at pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Okay, kung maaari, kaya mo bang pag-usapan ang Suppress Evil? Suppress Evil. Hindi pa narinig ni Hansen ang pangalang iyon noon. Pumunta siya sa Sky Palace para sa White Jade Jing at sa kanyang sariling Gino Arts. Hindi na niya inabala ang pag-aaral ng iba pa. Kilala niya lamang ang ilan sa mga sikat tulad ng Textless Book at Phenomenon. Ang Suppress Evil ay isang sikat na Gino art. Ito ay itinuturing na isang napakahusay na kasanayan dito sa Sky Palace. Lahat ay maaaring matuto ng Suppress Evil. Hindi tulad ng Textless Book na iilan lamang ang mga estudyanteng maaaring matuto, sabi ni Eugene. Lahat ay maaaring magsanay ng kasanayang iyon. Masyado ng sobra iyon. Alam ni Hansen na ang anumang malayang magagamit ay magiging mahina. Ang pinakamahusay na mga kasanayan ay karaniwang isang bagay na iilan lamang ang maaaring matuto. Ang mga kasanayang labis na ginagamit kahit na mahusay ang mga ito, ay magiging mas masama lamang sa paglipas ng panahon. Sabi ni Eugene, ang Suppress Evil ay isang sikretong kasanayan ng palasyo. Lahat ng Sky ay maaaring matuto nito, ngunit ang mga outsider ay kailangang patunayan ang kanilang sarili bago ito pag-aralan. Malakas ang teknik ngunit napakahirap matutunan. May 11 tier din ito. Ang isang ordinaryong estudyante ay mahusay na kung maabot nila ang ikatlo o ika-4 na tier, at ako mismo, na nagtuon dito sa loob ng maraming taon, ay nakarating lamang sa ika-5 tier. Hindi ko alam kung kailan ko maaabot ang ika-6. Magpapasalamat ako kung maaari mong pag-usapan ito. Sigurado akong maraming Sky Palace ang magpapasalamat dito. Pag-iisipan ko, ano ba ang Suppress Evil skill, gayunpaman? Mahinang tanong ni Hansen. May pahintulot pa rin si Hansen na pumunta sa banal na bahay. Kung ang Suppress Evil ay bagay sa kanya, ipinapalagay niya na maaari niya itong matutunan. Mabilis na ipinaliwanag ni Eugene ang kasanayan kay Hansen, umaasang mag-uudyok sa kanyang interes. Matapos marinig ni Hansen kung ano ito, tumawa siya. Kung magsisimula akong matuto nito ngayon, hindi ko alam kung kailan ako magiging handa na umakyat sa entablado. Ang Gino art na ito ay masyadong komplikado, at malamang na hindi ko ito matututunan sa loob ng isang araw. Ang Suppress Evil ay komplikado, at hindi niya ito basta-basta matututunan sa isang kapritsyo. Sa lahat ng mga elite sa Sky Palace, ang nag-iisang nakumpleto ang lahat ng 11 tier ay ang pinuno mismo ng Sky Palace. Well, ang nag-iisang taong buhay pa, hindi bababasa. Sinabi ni Eugene na ang Suppress Evil ay may aklat na 30 milyong salita. Magtatagal upang basahin ito, at mas matagal pa upang pagsanayan. Ang paggastos ng isang buong taon sa pag-abot sa unang tier ay itinuturing na average. Magtatagal siya ng ilang taon kung gagawa siya ng talumpati tungkol dito. Iyon ang inaasahan ko. Ang Suppress Evil ay talagang napakahirap. Wala akong guro, at napakahirap matutunan. May mapait na ngiti si Eugene. Matapos umalis si Eugene, nagpa siya si Hansen na pumunta sa banal na bahay. Ginamit niya ang huling pagkakataon na mayroon siya para kumuha ng kopya ng Suppress Evil. Ang sino man sa Sky ay maaaring matuto nito, ngunit kung ang isang outsider ay gusto, kailangan nilang gumawa ng isang mabuting gawa. Hindi nakuha ni Hansen ang Gino art na ito para maglektura siya dito, gayunpaman. Nagkaroon siya ng personal na interes sa kasanayan matapos marinig ang sinabi ni Eugene. Ang Suppress Evil ay hindi nagdudulot ng pinsala. Ang kapangyarihan nito ay nakatuon sa panunupil. Ito ay isang bihirang Seal Gino art. Ang teknik ng turtle, na nilikha ni Hansen, ay isang Seal Gino art din. At napatunayang kapaki-pakinabang iyon. Matapos ang turtle, natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na naghahangad ng isa pang Seal Gino art. Hanggang ngayon, wala pa siyang nakikita. Ang kasanayang iyon ay maaaring gamitin mula sa isang baron hanggang sa isang Diyos na elite. Kapag ang iyong sariling katawan ay lumakas, ang teknik ay gumaling din. Napaka-epektibo nito kapag ikaw ay Diyos na, kaya mahirap makahanap ng isang kasanayan na tulad nyon. Ang kasanayan ay nahati sa isang aklat para sa bawat tier, at karamihan sa mga tao ay makakakuha lamang ng isa sa isang pagkakataon. Ang patakarang ito ay inilaan upang pigilan ang mga pagtagas. Sa kabutihang palad, pinahintulutan si Hansen na kunin ang lahat ng 11 sa kanila ng pinuno ng Sky Palace. Pagkatapos bumalik sa kanyang isla, sinimulan niyang basahin ng mabuti ang nilalaman. Tumagal siya ng ilang araw para basahin ang lahat, at swerte na si Hansen ay may magandang memorya.
Kung nakalimutan niya kung ano ang una, lahat ay magiging walang saysay. Ito ay isang makapangyarihang Geno art. Matapos basahin ito ni Hansen, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagsimulang gustuhin ito ng higit pa. Kabanata 2090. Ang Planet Night Ghost ay isang planeta na pag-aari ng Sky Palace. Karamihan sa planeta ay tinitirhan ng mga Night Ghosts, gayunpaman. Hindi sila isang mas mataas na lahi, ngunit gustong-gusto nilang makipaglaban. Sila ay aktibo lamang sa gabi, at kung hindi dahil sa pagiging nocturnal, malamang na iniwan na nila ang Planet Night Ghost at naging isang mas mataas na lahi. Ang kanilang lahi ay hindi makatiis sa liwanag, at dahil dito, sila ay halos natigil sa Planet Night Ghost. Sa ilalim ng proteksyon ng Sky Palace, gayunpaman, sila ay maayos. Sa nakalipas na ilang buwan, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa Planet Night Ghost. Maraming Night Ghosts ang napatay, ngunit ang may sala sa mga pagpatay ay malaya pa rin. Ang buong planeta ay hinanap na para mahanap ang mamamatay, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Sa isang tiyak na kastilyo sa Night Ring 12th Street, ang pinuno ng mga Night Ghosts, si Sleepless Doke, ay may pulong sa dalawang binata. Ang isang lalaki ay mukhang malamig, samantalang ang isa ay nakangiti. May hawak siyang isang magandang babaeng 5 taong gulang. Ang dalawang binata na iyon ay sina Lone Bambo at Hansen. Nandito sila para imbestigahan ang mga kakaibang pagkamatay. Bahagi ito ng kanilang pagsasanay. Ayaw sanang pumunta ni Hansen, ngunit inutusan siya doon ng mga matatanda. Hindi niya matatanggihan ang utos, kaya kailangan niyang pumunta doon kasama si Lone Bambo. Tinitingnan ni Hansen ang babaeng pinuno ng Night Ghost, si Sleepless Doke. Mayroon siyang sexing katawan na binibigyang diin ng masikip na damit na katad. Ipinapakita nito ang kanyang mga kurba na parang wala siyang suot. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Hansen ang katotohanan, wala talaga siyang suot. Ang masikip na damit na katad ay hindi damit, ito ay ang kanyang balat. Mayroon siyang maikling itim na buhok at mga mata. Mayroon siyang itim na mga pakpak na tulad ng sa paniki, at mayroon siyang buntot na parang itim na letigo. Nagparamdam ito sa kanya ng napaka-sexy. 2 metro ang taas niya, medyo mas matangkad kay Hansen. Mukhang napakasigla niya. Ginoo Lone Bambo, pakihiling ninyo sa amin ang mamamatay. Kung magpapatuloy ito, lahat ng Night Ghosts ay mapapatay, ungol ni Sleepless Doke, galit ang kulay ng kanyang tinig. Ang Sky Palace ay napakalihim, at maging ang mga Night Ghosts ay hindi alam kung sino sina Hansen at Bauer. Narinig na lamang nila ang kanyang pangalan noon, ngunit ang kanyang mga nagawa ay hindi nila alam. Ang mga Night Ghosts mismo ay medyo lihim din. May mga bangkay ba? Walang emosyong tanong ni Lone Bambo. Umiling si Sleepless Doke. Kapag namatay ang mga biktima, mabilis silang nagiging itim na tubig. May kaunting mga bakas na natitira para suriin. Bigyan mo ako ng Night Ghost na kamakailan lamang namatay, sabi ni Lone Bambo. Handa na iyon. Narito na ang impormasyon para sa inyo. Tinuro ni Sleepless Doke ang isang dokumento sa mesa habang nagsasalita siya. Kuya Lone Bambo, kaya mo na ito. Mag-i-stretch ako ng mga paa kasama si Bauer. Kumaway si Hansen kay Lone Bambo, at pagkatapos ay lumabas siya para maglakad. Sir, bakit hindi ko ipadala ang isang gwardya para samahan kayo? Hindi kilala ni Sleepless Doke si Hansen, ngunit tumayo pa rin siya at inalok siya. Ayos lang. Magiging ayos lang ako sa paglalakad-lakad sa Night Ring 12th Street. Diretso sa labas ng Doke Manor si Hansen na may Bauer nang hindi naghintay ng sagot. Ang Planet Night Ghost ay walang araw, kaya ang buong planeta ay napakaginaw bilang resulta. Ngunit walang tubig din, kaya walang yelo sa ibabaw ng planeta. Ang tanging nakikita ni Hansen ay mga kastilyo na gawa sa mapurol, kulay abong bato. Ang mga Night Ghosts ay isang napakamatigas na lahi. Hindi nila kailangan ng pagkain o tubig, at makakakuha sila ng enerhiya mula sa dilim. Gumagana ito para singilin sila. Hindi sila natatakot sa mataas na temperatura o mababang temperatura, at hindi rin nila kailangan ng oxygen. Ang tanging kinatatakutan nila ay ang liwanag. Pinapakalabo nito ang kanilang paningin, at kung ito ay sapat na matindi, ito ay magpabubulag sa kanila ng permanente. Bukod doon, hindi naman masama, gayunpaman. Lahat ng Night Ghosts ay mga xenogeneics, at sila ay ipinanganak na Baryons. Napakagaling ng kanilang dugo, at maraming mataas na lahi ang hindi kasing lakas nila. Nililimitahan sila ng kanilang halatang Achilles heel at kakulangan ng mga resources. Ang kanilang pinakamalakas na miyembro ay isang Doke lamang din. Walang isang hari sa kanila. Ang buong planeta ay madilim. Ang liwanag ng mga bituin lamang ang dumadaloy sa mga kastilyo na naglalagay ng mahinang mga anino sa lupa.
Habang naglalakad siya, nadama ni Hansen na may mga halimaw na nagkukubli sa dilim. Magaling ang mga night ghost sa pagpatay sa dilim, ngunit sa nakalipas na ilang buwan, 20 sa kanila ang napatay. Karamihan sa mga biktima ay mga marquises. Gumamit ang mga night ghosts ng maraming mga advanced na teknolohiya upang maghanap ng potensyal na mamamatay, ngunit hindi sila nakakita ng bakas. 2 araw na ang nakalilipas, nang mamatay ang isa pang marquis, dumalo siya sa hapunan ni Sleepless Doke. Karamihan sa mga elite ng night ghost ay naroon noong araw na iyon, ngunit ang marquis na iyon ay tahimik na pinatay sa balkonahe. Walang sino man doon, kabilang si Sleepless Doke, ang may alam kung paano siya napatay. Natuklasan ng mga night ghosts ang kanyang bangkay sa balkonahe, ngunit hindi bago siya matuno sa itim na tubig. Nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan sa damit na suot niya. Si Hansen ay nasa Night Ring 12th Street. Ang kanyang Dangshan aura ay nakabukas, kaya ang lahat ay nasa kanyang isipan. Nakakita siya ng maraming night ghosts na nakatitig sa kanya mula sa mga madilim na sulok. Mukhang malamig sila, at tiningnan nila siya ng may paghamak. Hindi ibig sabihin na sila ay kaaway, gayunpaman. Ganoon lang sila, hindi nila gusto ang mga outsider, at lalo na ayaw nilang makipag-usap sa kanila. Sinakop ng ibang mga lahi ang planetang ito libu-libong taon na ang nakakaraan, ngunit pinatay sila ng mga night ghosts. Ang tanging sinusunod nila ay ang Sky, na minsang nakatalo sa kanila. Si Hansen ay mukhang kabilang sa Sky, ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi. Naamoy ng mga night ghosts na si Hansen ay hindi isang tunay na Sky. Sa isang madilim na kalye, isang babaeng night ghost na may napakakurbang katawan ang hamarang sa daan ni Hansen. Ipinadala ka ng Sky Palace dito. Oo, tumango si Hansen. Bakit hindi ka isang Sky mismo? Ang mga bagay na tulad nito ay karaniwang nalulutas ng mga tunay na Sky. Sumimangot ang babaeng night ghost. Sumanghap si Hansen. Ang isang tunay na estudyante ng Sky Palace ay nasa manor ng Duke ngayon. Siya ay isang dalisay na Sky. Ako ay ang kanyang katulong lamang. Naiintindihan ko. Nakaramdam ng ginhawa ang babaeng night ghost. Ang pag-alam na dumating ang isang Sky ay tila nagpatiyak sa kanya na ang kanilang mga problema ay malulutas na sa lalong madaling panahon. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Hansen sa kanya. Lee Duo, sabi ng babaeng night ghost. Kailangan kong mag-imbestiga para sa Sky Brother. Maaari mo ba akong ipakita sa paligid? Ngumiti si Hansen. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Lee Duo. Marahil dahil binanggit ni Hansen ang kanyang mga ugnayan sa Sky, ngunit hindi siya mukhang tatanggi na gabayan siya. Dalhin mo ako sa lugar kung saan napatay ang mga night ghosts, sabi ni Hansen.